halikan mo lamang ang kaniyang pangalan at isulat sa iyong palad at kanya kang habul-habulin. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. At ngayon ituturo ko sa inyo ang isang spell na isusulat lamang sa iyong kamay or sa iyong palad ang kanyang pangalan at iyo lamang itong hahalikan upang habul-habulin kanya lagi. Ito ay pwedeng gawin sa babae to babae and lalaki to lalaki. Pwede ito sa magkalapit at magka-LDR. Pwede ito kahit may pangontra ang taong ito. So, dito ay lahat or kahit na nagkahiwalay na kayo ng lalamig or kung gusto mong magustuhan kanya na kahit na wala pa kayong relasyon, ay pwede mo itong gagawin. Pwede rin ito sa iyong kaibigan na kung saan ay hindi na ito nagpaparamdam at ito ang dahilan kung bakit kanya hanapin or gagawa ito ng paraan na kontakin kanya kahit na sa iyong ex na kahit ay ito ay nakablock na sa inyo or binablock kanya, siya ay maghahanap mismo ng paraan paano kanya kontakin. Dahil nga ito ay hindi ka mawala sa kanyang isipan at hanapin kanya or magtatanong siya sa iyong mga malalapit na kaibigan paano kanya kontakin. Dito ay hindi natin kailangan na mag-alala kung ikaw ay nakablock sa kanya, pero minsan kasi nakadepende sa ating paniniwala at law of attraction na kung saan nakadepende ang isang ritual na paano paganahin dahil sa tiwala at focus sa paggawa. Yun kasi ang pinaka number 1 na kailangan natin na materialis kung gagawa tayo ng isang ritual. Dapat ay kasabay doon tiwala, paniniwala, focus sa paggawa. Yung tipong wala kang ibang iniisip na mula sa iyong puso ang paggawa na kahit ay wala kang or dapat ay wala kang galit sa taong inyong gagawan. Dapat po ay magaan sa inyong loob na gumawa kayo ng isang ritual at hindi ninyo ito dapat na ipagsabay yung galit at paggawa ng ritual para mapagana. Dapat po talaga ay sobrang magaan sa iyong puso and dapat pakiramdaman mo ang isang ritual na gusto mong gawin na tipong pagtingin mo pa lamang sa isang video na parang hinihila ka, parang tinutulak kang gawin mo ito. Yun ang gagawin mo dahil yun ang makakatulong sa inyo. Huwag ninyong gawin ang isang video na sa tingin ninyo ay mabigat sa inyong loob. Mabigat na ito yung gagawin mo. Huwag mong gawin. Dapat ay ang gagawin mo yung tipong sobrang magaan sa inyong puso na hinihila kayong gawin mo ito dahil yun talaga ang number 1 na makakatulong sa inyo at number 1 yan nagagana sa inyo kapag yun ang gagawin ninyo. So, dito ay ang materialis lamang natin is panulat lamang. Panulat, pwede kang gumamit ng color pen, ball pen, pentel pen. And sa kulay, kailangan lamang natin dito ng 2 kulay na pwede natin gamitin. Pwede kang gumamit ng blue or black ball pen. So, again, huwag tayong gumamit ng lapis dahil yun talaga ang lagi kong sinasabi na huwag kayong gumamit ng lapis lalong-lalo na kapag gumawa kayo ng isang ritual. So, ito ay pinaka the best na gagawin. Lalong-lalo na ngayon ay, ayun, lumalabas na ang ating buwan kahit hindi pa buo, pero lumabas na ang ating buwan. So, timing kayong gumawa nito, anytime po.
Dahil may buwan tayo, humarap lang kayo sa buwan or humingi kayo sa buwan, humiling kayo sa buwan. Hindi lang humiling na about sa love life, hilingin na rin natin dito ang kasaganahan ng ating buhay. So, ayun, ngayong full moon, gumawa tayo ng mga sarit-saring pampaswerte or sarit-saring ritual sa pag-ibig ngayong full moon. So, ganito ang ating gagawin. So, sa panulat, dapat po ay wala po tayong iniisip kapag gumawa tayo ng ritual dahil yun po talaga ang ating kailangan na hindi po ang ating isipan. So, ganito, ang gagawin mo is isulat mo lamang dito sa iyong palad yung pangalan at apelyido ng inyong target. So, pangalan niya at apelyido, isang bisis lamang. So, kung hindi mo alam yung full name ni target, dito ay pwede itong sa ex, pwedeng sa kaibigan, pwedeng sa mga nagkautang sa inyo. Pero sa mga nagkautang sa inyo, dapat po, alam ko na sobrang mabigat sa inyong loob, lalong-lalo na matagal na itong ng utang sa inyo at hanggang ngayon hindi kayo nabayaran. So, dapat po ay pagganahin nyo muna yung nasa puso ninyo na wala kayong galit sa kanila. So, ang gagawin mo kung hindi mo alam yung full name, first name na lamang. So, pangalan niya at apelyido, isulat mo lamang dito sa iyong palad. Isulat mo dito sa iyong palad. And again, kung hindi mo alam yung full name, first name na lamang. Then, kung alam mo, so full name niya, pangalan, apelyido, ang iyong isulat. Ngayon, ang gagawin mo, kapag naisulat mo na dito sa iyong palad, yung pangalan niya at apelyido, irarab mo lamang siya. Irarab mo lamang siya at sambitin mo ng 3 beses yung pangalan niya at apelyido ng straight lang, 3 beses. Pangalan niya, apelyido, at saka ikikis mo yung pangalan niya na may pagmamahal. Kahit na may galit ka sa kanya, pero kalimutan mo muna na may galit ka sa kanya. Kung gagawin mo ito na may pagmamahal sa kanya. So, ikikis mo yung pangalan niya at apelyido dito sa iyong palad. And yung paghalik mo is, sambitin mo rin sa isip mo na lamang na yung hindi mo na kailangan ibuka pa ang iyong bibig. Pangalan niya, apelyido, tapos ikikis mo ulit. Tapos, sabihin mo na habulin mo ako. Or di kaya sa may mga utang, sabihin mo magpaparamdam ka na sa akin at magbayad ka na ng utang. Tapos, pangalan niya ulit, apelyido, tapos ikikis mo, tapos habulin mo ako, or yung sa may utang na magpaparamdam ka na sa akin at babayaran mo ako. Tapos pangalan muli, apelyido, ikikis mo muli na may pagmamahal at yung ating magic words. At pagkatapos nun, irarabong muli at sabihin mo, lahat ng ito ay matutupad. Magpaparamdam ka, habulin mo ako. So pagkatapos ay wala na. Kalimutan mo na kaagad. So, ang paggawa nito ay pwede siyang sa gabi. Mas maganda gabi mo itong gawin para naman hindi mahalata ng ibang tao or wala makakakita sa inyo na may nakasulat sa iyong palad. So, pwede ito sa inyong karelasyon, sa mga nalalamig, sa kaibigan, sa mga nagkakautang, sa ex. Pwede ito. And, ayun, nakadepende sa inyo kung ano. Pwede din yung baguhin ang mga kahilingan. Pwede niyong baguhin yung mga magic words natin kung ano yung nasa puso mo, yon ang sundin mo. Dahil yon ang nararapat. So, ayun, gawin anytime, any day. Kung magtatanong ka, ano ang mas maganda or the best na gawin ito, gabi po. Bago ka matulog or kahit hindi ka papatulog, basta gabi. Anytime po, pwede mo siyang gawin. So, ayun. Kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.